sa Alain, UAE. Ibigay ko po sa ating puting pastor, Pastor Darwin Garcia. Go ahead po, Pastor. Thank you. Maraming salamat po, Sister Karen. Praise the Lord! Muli po ay bumabati po kami sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kababayan dyan sa Pilipinas ng isang magandang umaga at magandang araw po. Purihin po ang Diyos na tayo po ay niloob niyang magkatipon-tipon ngayon para po sa isang hangarin na mag-aaral po at makinig po ng kanyang mga salita. At muli po, kami po ay nagagalak para po sa mga bagong mga kapatiran po nating dumalo ngayon mula po sa Aklan District Jail Female Dorm. Welcome po kayo sa pamilya po ng ating Panginoon at nawa ito po ay maging umpisa po ng marami pa pong mga pagpapala at dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa inyong mga buhay. Maraming salamat po sa pribilehyo na ako po ay makapagbahagi po ng mensahe po sa ating lahat at hiling ko po na ituon po natin ang ating mga puso at isipan, ang ating mga pandinig sa mga salita ng Diyos na maipapahayag sa mga sandali pong ito upang sa gayon ay hindi po masayang ang ating pakikipagdalo sa araw po na ito mga kapatiran ko. Salamat po at bago po tayo magpatuloy ay yumuko muna po tayo at tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos ng buhay at makapangyarihan sa lahat, dakila ka. Maraming salamat po muli o Diyos sa pagkakataon upang ikaw ay aming pupurihin at sambahin at lalong-lalo na po't makapakinig ng inyong mga mensahe. Hayaan mo nga po at iniimbitan po namin ang iyong dakilang Espiritu Santo ang siya pong gumabay at magpaunawa po ng lahat ng aming mapapakinggan. At nawa o Diyos, ito pong mga salita mo o Lord ay magbigay po ng buhay, kalakasan, sigla sa mga puso po na nabibigatan at nalulumbay sa oras po na ito. At alam po namin o Diyos, bago pa man po kami dumating, dito o Diyos ay inihanda mo na po ang mga biyaya at pagpapala at sa oras at sandali pong ito'y aming tinatanggap. Maraming salamat po Diyos Ama, salamat sa pagpapala po na dala po ng iyong salita at gabayan niyo po ang iyong pong lingkod nang sa gayon o Diyos ang lahat po ng aking mga sasabihin ay magbigay kapurihan sa iyo lamang po Ama. Salamat po Diyos at ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Lahat po ba tayo ay masigla ngayon? Mas lalo pa po tayong pasisiglahin ng ating Panginoon. Praise God. So ang mensahe po na aking ibibigay o ibabahagi po sa ating lahat ay patungkol po sa pagpapatawad. Bakit po natin kailangang magpatawad? Ito po yung napakagandang sikreto mga kapatid ng paghihiganti. Kung gusto nating maghiganti, ito po ang sekreto. At napakamabis at makapangyarihan po ito, mga kapatiran. So, naniniwala po ako na hindi lamang po isa o dalawang beses po nating napakinggan ang salitang pagpapatawad. Kundi ito po ay palagi pa po nating maririnig habang tayo po ay magpatuloy po na makikidalo po sa mga gawain. Maririnig po natin ang salitang pagpapatawad. So why do we need to forgive? Bakit po kailangan po nating magpatawad? Ang tanong po mga minamahal, importante po ba ang pagpapatawad? O dapat po ba nating patawarin ang mga nagkasala po sa atin? Ano po sa tingin ninyo? Importante po ba? O baka may magsasabi po sa atin dyan na, ay, hindi pwede, Pastor. Over my dead body. Ayaw kong magpatawad kasi sobra ang ginawa niya sa akin. Sobra niya akong sinaktan. Itaga mo sa bato. Hanggang sa mamatay ako, di ko siya patawarin dahil sobra-sobra ang kanyang ginawa. Ano yan mga kapatid? Sukdulang galit ba yan hanggang langit po? Abot ng langit? Sana wala pong ganun, Nawa ito pong mensahe na may babahagi po sa atin ngayon ay magbukas po sa ating puso't kaisipan kung ano po ang dapat nating gawin para harapin po ang mga bagay na maaaring matagal pong nakasakit po sa atin, nakasama po sa atin.
So ito po ay marami pong mga nakaunawa, subalit marami din po ang hindi. Kaya mahirap po silang magpatawad at mahirap po silang sumunod. Hindi naman natin sila masisisi kasi nga hindi po nila naintindihan, hindi po nila naunawaan. Kung kaya't ito po ang dahilan kung bakit patuloy po natin na binabalikan at patuloy na inuulit-ulit na itinuturo dahil hindi po sapat ang 2, 3 o 5 beses na pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Kailangan po ay paulit-ulit po yan ng kahit anong ilang beses hanggang sa ito po ay matanim po at pumukaw po sa ating mga puso at isipan, matanim po sa ating buhay. Kagaya po ng sabi po ng Diyos kay Joshua noong kanyang panahon, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kasulatan. So basahin, hindi lang basahin, pakinggan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. So you see, kailangan yung pagbubulay-bulay. Pagkatapos nating basahin, pagkatapos nating mapakinggan, ay pagbulay-bulayan po natin sa puso at sa isip po natin. Isipin natin, ano kaya ang mensahe? Ano ba, Panginoon, ang gusto mong ipagawa sa akin batay sa iyong salita? At sabi niya, kung gagawin mo ito, Diyos, pagbubulay, pakikinig, pagbabasa, magdadala po yan ng pag-unlad sa ating, hindi lamang po sa financial, material, kundi sa ating spiritual po na buhay. At magtatagumpay po tayo. Saan po tayo magtatagumpay? Mapagtatagumpayan po natin ang hamon po ng buhay, hamon po ng pananampalataya. Sa gabay po ng salita at espiritu po ng Diyos. So mahalaga po ba na tayo po ay magpatawad? Opo, mga kapatid, napakahalaga po ang pagpapatawad. Basahin po natin ang ilang mga salita ng Diyos mula po sa, una po sa Romans chapter 3. Yan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Tingnan nyo mga kapatid. Bawat isa, lahat po ay nagkasala at hindi po tayo naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yan pa lamang po ay magbibigay po sa atin ng kahulugan na kung bakit po kailangan nating magpatawad. Kasi sapagkat sa kabila po na tayo pong lahat ay makasalanan at hindi po naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos, niloob pa rin ng Diyos na tayo po ay patawarin nung tayo po ay humiling ng kapatawaran sa Diyos. At dahil po yan sa biyaya ng Panginoon, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos po sa atin. Paano po niya tayo tinubos? Ibinuhis po ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para po sa ating lahat. Di wala pong isang makakagawa po noon. Napako po siya sa cross, siya po ay namatay at nabuhay po muli para ang kaligtasan po natin ay maging ganap. So makikita po natin mga kapatid na sa mata po ng Diyos, wala po ni isa sa atin ang matuwid, wala pong karapat dapat. Amen? Lahat po ay nagkasala, lahat po ay nagkamali at nagkulang. Tayong lahat. Wala ni isa sa atin ang matuwid at karapat dapat. You know? Ang meron lamang po tayo ay ang kapatawaran at kaligtasan gawa ng habag at biyaya po ng Panginoong Hesus. So wala po tayong may pagmamalaki. Kaya wag po tayo sanang magmatigas na ayaw po nating magpatawad Kung hindi po tayo magpatawad, maliwanag po sa salita ng Diyos, sa sunod po nating babasahin na hindi rin po tayo patatawarin. Amen? So, ang pagiging matuwid o pagiging mabait po natin ay hindi po sapat para po sa ating kaligtasan. Wala po ni isang maliligtas dahil sa kanyang sariling katuwiran, sa sariling kabaitan o kabutihan po. Dahil hindi sapat po na tayo pa ay mabait lamang, tayo po ay sumusunod o matapat. Yan po ay biyaya po ng ating Panginoon. So tayong lahat nagkasala at hindi nakarating po sa kaluwalhatian po ng ating Diyos. Amen? Subalit ganun pa man, pinatawad po tayo at kayang patawarin ng ating Panginoon, ng ating Diyos,
sino pa man o ano pa man po tayo, kung tayo po rin ay handang magpatawad at humingi ng kapatawaran sa kung sino man ang ating nasaktan o sa ating Diyos mismo. Kung hingi po tayo ng kapatawaran, ay handa po ang Diyos na magpatawad po sa atin. So tingnan na lang natin po yan, yung nabasa po natin na wala ni isa sa atin. Nagkasala po tayong lahat. Subalit, sa kabila po na tayo ay makasalanan, nung tayo ay tumawag sa Diyos at humiling po ng kapatawaran, tayo pong lahat ay pinatawad. Purihin po ang Diyos, ganyan po kabuti ang Panginoon po sana, ay Panginoon sa atin. Kaya ito po sana ay maging dahilan upang kung ang puso po natin ngayon ay punong-puno po ng mga hinanakit. Di ba? Kasi dito po kasi nalalagay yung mga tampo, yung sama ng loob, yung mga galit sa puso natin, dito po nalalagay. At yan po ang naging dahilan kung bakit ang isang tao ay matigas at ayaw magpatawad. So kung ngayon man, kapatid, hindi po ito aksidente. Kung sakaling natin ay natin, pinalalim po natin, hanggang sa ito ay lumaki at lumala. At alam niyo po, pag napuno ng puso natin yan, baka mag-lead po sa heart attack. Delikado po yun, no? Kamatayan, pagka hindi po na agapan. Delikado, no? So, isipin na lang natin itong sinabi ng salita ng Diyos na sapagkat tayong lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat. Totoo po, hindi po tayo naging karapat-dapat. Ngunit sa awa sa habag ng Diyos, iginawat po niya ang kapatawaran po sa atin. So marapat lamang po na tayo rin po ay magpatawad. Alam niyo po, ang lahat po ng gawaing espiritual na meron pong kaugnayan po sa ating kaligtasan. Kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang pagpapatawad ay hindi po natin po pwedeng ihiwalay. Hindi po natin pwedeng isantabi at baliwalain. Gusto po natin ng kaligtasan, ay kailangan po ng pagpapatawad. Unang-una po, kung papatawarin po tayo ng Diyos, matatamo po natin yung ating kaligtasan. Pero kung walang pagpapatawad, direct to the point po tayo, hindi po tayo magpapaligoy, mga minamahal. Kung walang pagpapatawad sa ating puso, ay wala din pong kaligtasan. Kahit gusto po nating pumasok po ng langit, yan po ang magiging dahilan para ma-disqualify po tayo. Okay? So, kailangan na tayo po ay magpatawad. Ang taong ayaw magpatawad ay katulad lang po yan ng meron pong sakit at karamdaman at mas malala pa yan sa cancer. Kung hindi po yan naagapan, nagamot, at pinabayaan, at patuloy na nalagay sa puso, ang magiging resulta po niyan ay po pwedeng mamatay ang isang tao sa espiritual. Hindi po malulugod ang Diyos. At mga kapatid, wala pong gamot na mabibili para po sa hindi pagpapatawad. Alam niyo po, ang mabisang gamot lang yan, kabaligtaran, magpatawad po tayo. Kahit pumunta po tayo sa butika, sa pharmacy para bumili, sabihin, wala po. Dahil ang susi lang po niyan ay pagpapatawad din. So kung ang kaligtasan po, ang siyang ating pinag-uusapan, dahil mahalaga po ang kaligtasan, mga kapatid. Wala siguro ni isa sa atin dito ang may gusto na mapunta po sa impyerno. Walang may gusto na mapahamak. Gusto po nating lahat na mapunta po sa kaharian ng Diyos. Maligtas po tayo, maligtas sa mga kapahamakan. Pero napakalaking balakid ang hindi pagpapatawad para po sa ating kaligtasan. So, kung gusto talaga po nating makapasok po sa kaharian po ng Diyos, ang sinasabi po niya, magpatawad po tayo. Wala po tayong opsyon, wala po tayong ibang pagpipilian, kundi ang magpatawad. At ito po ay kailangan. So why should I forgive? Why should we forgive? Ang hirap magpatawad, nasaktan po tayo. Grabe yung naranasan natin. Why should I forgive?
Grabe ang ginawa niya sa akin. Pero ito, sinasabi po sa atin ng Panginoon sa Mateo, Kapitulo 6. Yan, basahin po natin. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. You see? Ito po ay isang kondisyon. Okay? At nasulat na po yan sa Biblia. At kung ano po ang nasulat dyan, yan na po yan, mga kapatid. So kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. So kung baliktarin po natin yan, sabi niya, ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Kahit po magdamag, maghapon po tayong nananalangin, tumatawag sa Diyos, humihiling po ng kapatawaran. Ngunit sa ating puso ay hindi rin po tayo marunong magpatawad, tiyak po yan, mangyayari po sa atin. Hindi po papakinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin. So definitely, ano po ang susi po ng kapatawaran po natin? Yan lamang po ay pagpapatawad din po. Amen? So paano yan, Pastor? Grabe yung ginawa niya sa akin. Sinaktan po niya. Grabe yung bakal ko. Kailangan maghiganti ako. Mga minamahal, mga kapatid, nasaktan ka man ng sobra o hindi o konti lang, ang kailangan po nating gawin ay magpatawad. Dahil ito po ang sinasabi po ng Diyos. Yung galit sa iyong puso, ang magpapahamak din sa iyo. So mga kapatid, hindi po naman natin sinasabi na napakadali, Dahil minsan talagang na-involve po yung emotion po natin, yung ego po natin. Pag nasaktan po tayo, grabe, So hindi po madali ito, sinasabi ko. Pero posible at kaya natin sa tulong po at gabay ng ating Diyos. Lahat naman po tayo siguro ay nakaranas na masaktan, Wala pong hindi nakaranas ng masaktan, nakaranas ng nabaliwala, nakaranas ng naakusahan, nakaranas po ng pagbibintang. Ako din po, naranasan ko rin po yan, mga kapatid. Pero sa awa po ng Diyos at sa tulong po niya, ay nakayanan po nating magpatawad. Napakasakit po, lalo po nung una. Masakit. Pero wag na po nating intindihin yung sakit. Ang intindihin po natin, pagpapatawad. Dahil mas mainam naman po na yung puso po natin ay malaya po sa mga ganitong pakiramdam. Amen? At isipin po natin, baka naman tayo lang din po yung nagiging emosyonal at sinasabing sila lang nagkasala sa atin. Baka tayo rin naman, tayo rin ay nakagawa ng masama sa ating kapwa. So patas lang po. Dahil nga po tayo ay hindi po perfecto, nagkakasala pa rin po tayo. So mainam po na kung tayo po ay nagkasala, tayo rin naman po ay magpatawad din po para patatawarin po tayo. So if we want forgiveness, kung gusto po natin ng kapatawaran na matanggap, ibigay din po natin ang pagpapatawad sa mga nagkasala po sa atin. Wala pong ibang paraan. Hindi po nabibili ang pagpapatawad, mga kapatiran. Wala pong antibiotiko na pwedeng gumamot sa unforgiveness. Kailangan lang po ay magpatawad po tayo. Mula po sa ating puso ay patawarin po natin kung sino man ang nagkasala po sa atin. Sunod po na verse na basahin po natin, Luke chapter 23, verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga sundalo para paghati-hatian ng mga damit ni Jesus. Imagine that. Ang Panginoong Jesus, nakapako na po siya sa krus. Nandun po. Sobra po ang hirap na dinaranas po niya.
Pero nagawa pa rin po niyang tawagan ng Ama at sabihin na, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So you see, the point here, forgiveness is a powerful way to revenge. Alam mo po na makapangyarihan ng Diyos at ang Panginoong Jesucristo. O pwedeng sabihin ng Panginoong Hesus sa Ama na, Ama, patayin mo na silang lahat. O pwede po niyang sabihin yun, pero hindi po niya sinabi. Ano ang sabi niya? Patawarin mo sila. Yun po ang isang pinakamagandang sinabi at powerful, napakamakapangyarihan na sinabi ng Panginoong Hesus na sa kabila na siya po ay naghihirap sa krus, nagawa pa rin po niyang sabihin na patawarin mo sila. Yan po ang ating Panginoon. Kaya sa atin po mga minamahal, baka meron naman po sa atin dyan, nagbabalak pa o nasa puso at isip natin na mag-antay ka paglabas ko dito sa kulungan. Meron po ba? At sinasabi natin na ay, babalikan kita. Magantay ka, pagbabayaran mo rin ang ginawa mo sa akin. Mga kapatid, pinapaalalahanan ko po kayo. Huwag po ninyong gawin yan. Mas lalo lang pong kapahamakan ang patutunguhan. Ano ang gawin natin? Ano ang pinakamabisang paraan para tayo ay maghiganti? Pagpapatawad. Pagpapatawad po, mga minamahal. Ang galit ay hindi po kayang pahupain ang galit din. Alam nyo, ang apoy ay hindi po niya kayang patayin o puksain ang apoy din. Kailangan meron pong control. Kaya sa atin din po pagpapatawad. So kung meron man po tayong mga galit, kung meron man po tayong kinaiinisan, malamang meron po tayong mga kinaaasaran na mga kapwa natin. Malamang meron po tayong kinakagalit. Malamang o marahil ay meron pong nakatanim na sama ng loob sa atin at lagi nating pinag-iisipan na ay maghihiganti po tayo. Oras at panahon, tamang panahon po para mabago po tayo, mga minamahal. Gusto po nating makalaya, alam niyo po, ito lang din po ang susi. Gustong makita ng Diyos para din po sa kalayaan po natin dyan. Kung gusto niyo po makalaya dyan, marunong po tayong magpatawad. Walang imposible sa Diyos. Yung kinanta po natin kanina, sabi niya, kayang-kaya niyang ibigay ang lahat. Kayang-kaya niyang ayusin ang sitwasyon po natin. So kung meron man po sa atin ang hindi pa po natin napapatawad sa ating puso, kailangan at dapat na magpatawad po tayo. Huwag po nating antayin, mga minamahal na mga kababayan, na mahuli po ang lahat. Huwag po nating antayin na mamatay na lang yung tao. Mamatay na lang yung magulang natin, kapatid, kaibigan, kakilala po natin na wala man lang reconciliation, wala man lang pagpapatawad. Alam niyo po, hindi po aksidente ito pong sinasabi ko. Marami po sa atin ang dumaranas ng ganitong sitwasyon ngayon. At sinasabi ko po sa inyo, kaya po tayong tulungan ng ating Panginoon. Amen? Ang pangkonklusyon po natin na panghuli sa Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob. Galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masamang hangarin. See? Pati na lahat ng uri ng masamang hangarin. Yung mga masamang balak. Nasa isip mo pa lang, nasa puso mo pa lang, pasalamat ka kapatid at pinuputol na ng Diyos ang masamang hangarin na yan. Alisin ang anumang sama ng loob sa ating puso, yung galit, pag-aaway, pambubulyaw at paninira sa kapwa, dahil ito lamang ay magdadala sa kapahamakan sa atin. Panghuli po na verse. Sa halip, sabi niya, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Yung bang pangunawa, okay? At magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Sakalang po natin matatanggap, sakalang po igagawad ng Panginoong Hesus ang Diyos sa atin ang kapatawaran po niya,
kung tayo rin po ay matuto pong magpatawad sa sino man na nagkasala po sa atin. So alang-alang po mga minamahal, sa kapatawaran na ibinigay ng Diyos sa atin, sa ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, ay marapat lang din po tayong magpatawad. Kung paano po natin ito gagawin, ang salita po ng Diyos ang ating gabay at sinasabi niya sa atin, alisin, tanggalin ninyo sa inyong mga puso at buhay ang sama ng loob, ang tampo. Amen po ba? Sangayon po ba tayo mga kapatid sa salita ng Diyos? Hallelujah. So malamang po, hindi ko po alam kung ano po ang nilaman ng puso po ninyo, pero wala po tayong maitatago. Ang isip po natin ay kilala po ng Diyos. At kung meron man po sa atin, ang ganito ang sitwasyon ngayon na nag-uumapaw pa rin po yung galit at sama ng loob sa atin, at mahirap po tayong magpatawad, hilingin po natin ang tulong ng Diyos sa atin. Gusto po natin ng kaligtasan, magpatawad po tayong lahat. Maaari po bang tumayo po tayong lahat, mga minamahal, para po sa panalangin at hilingin po natin sa ating Diyos. Dahil hindi po natin kaya sa ating sarili lamang, sa ating lakas lamang, kailangan po natin ang tulong ng Diyos. Magtaas po tayo ng ating mga kamay, minamahal. Sama-sama po tayong manalangin at tumawag po sa Diyos sa sandali po ito. Hallelujah. Kami po, Diyos, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Wala po kaming maitatago. Kilala mo po ang bawat isa, ang bawat isipan at bawat puso. Maliwanag po sa aming pandinig na kung hindi po kami magpapatawad sa aming kapwa, ay hindi mo rin kami patatawarin at hindi mo papakinggan ang aming mga panalangin. Kami po, Diyos, ay lumalapit po sa iyo. Nagpapakumbaba po kami at tumiling po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kung aming mga puso man po, Diyos, ay matagal pong nilamon po ng sama ng loob, galit, tampot, hinanakit. Ngayon po, Diyos, aming isinusuko ang aming buhay. Hinihiling po namin na inyo pong patawarin at linisin ang aming puso. Patawarin din po namin ang lahat ng mga nagkasala at nagkulang po sa amin. Ayaw po namin ng hindi pagpapatawad ang siya pong sisira sa amin. Gusto po namin na ang kaligtasan na galing sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa turo at aral na ibinigay mo sa amin ngayon upang kami po ay matuto po na magpatawad. Tulungan niyo po kami dahil masakit man po, Diyos, naging mahirap at hindi po madali ang aming naranasan. Ngayon, Panginoon, ay inilalagay po namin sa iyong paanan. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na patawarin ang mga taong nagkasala sa amin. Masakit man, O Diyos, pero gamutin mo ang sakit na aming nararamdaman, ang puso po namin. At Lord, salamat sa pagpapatawad ngayon din po. Hiniling po namin na kami ay inyo pong iligtas. Palitan niyo po ng pagmamahal. Palitan niyo po ng kapayapaan. Sigla ang aming mga puso. At ngayon, Panginoon, ay tinatanggap po namin, O Diyos, ang kaligtasan. Tinatanggap po namin ang pagpapala po at ang pagpapalaya mo po sa amin. At magmula ngayon, Lord, hindi na po kami magtatanim ng sama ng loob. Wala na pong galit. Punong-puno na po kami ng pagmamahal. Lord, pagharian mo ang aming puso at aming buhay. Sa inyo po namin isinusuko ang lahat. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Patuloy mong ipaalala po ito sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, nang hindi po namin ito makakaligtaan. Patuloy din po, Diyos, na tulungan mo, O Diyos, ang bawat isa. Salamat po. At sa iyo lamang po ang lahat ng papurit pasasalamat. Ito po, Diyos, ang mga aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayong lahat at magandang araw po, mga kapatid. Bigay po natin sa ating mahal na MC, Sister Karen, please.